Magandang gabi, Pasig. Una-una, batiin ko na po yung nanay at tatay ko na present po ngayon na po kasama natin. Una po, no, ayaw na natin masyado mahaba, pero sa totoo, importante po sa amin yung straight eating. Ito lang po. Salamat po. Kung narinig po ninyo kanina, si Vice Mayor Dodot Jaworski. Sana po, naalala po ninyo yung mga sinabi ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa totoo po, marami siyang nabanggit. Pero sana po ang tumatak sa isip po natin, ang bisa sa pinakamalaking tulong ni Vice Mayor Dodot sa atin ay yung kanyang pag-aayos ng ating 11th Council. Sa totoo po, dahil kay Vice Mayor Dodot, una, naging transparent po ang 11th Council. Lahat po ng pondo ng 11th Council require ni Vice Dodot na hindi dadaan sa kamay ng kahit na sinong politiko. Sabi niya, dapat CSW diretso sa tao. Maganda yun, Vice Mayor Dodot. Pangalawa, napakarami pong ordinansya ang pinasa ng 11th Council natin. Lahat po ng binanggit kanina, lahat ng sektor, kung walang ordinansya po yun, ang hirap pong patupad. Pinakita po ni Vice Dodot na competent siya, magaling siyang tao. Kaya maraming salamat doon, Vice Dodot. Pangatlo, at napaka-importante po ito, sa totoo po, para magawa lahat yan, kailangan present. Kailangan nag-attend ang meeting ang Vice Mayor. Si Vice Dodot po, walang absent. Mag-attend po siya ang meeting. Kaya sana po, maalala po natin yun. Kasi marami kami nagsasalita. Baka iba yung mga importante na hindi dapat mawala sa isip natin. Pangalawa po, nabanggit na rin po lahat ng programa. Hindi ko na po pupuntahan yan. Siguro po, bilang isang mambabatas, alam niyo naman, ang trabaho ko ay magsulat ng batas. Diyan po sa pink na pamaypay, nakasulat po halos lahat ng batas na nasulat natin. Nandiyan po yung mental wellness, ALS, malapit na yung ECCD, yung no permit, no exam, lahat po ng mga bago reforms nakasulat dyan. Pero, para hindi rin tayo masyado mahaba, babanggit lang po ako ng isa na talagang gusto ko po sanang magawa. Nagawa ko na sa House of Representatives. Gusto ko po matuloy natin talaga. Ito po yung nabanggit na rin po kanina ni Vice. Meron po akong bagong panukalang batas. Pasado ng third and final reading sa House. Sa Senado po, in fairness, tinitinig na nila. Ito po yung Education Pathways Bill. Ito po yung pagreforma ng talagang napakahirap o nagpapahirap ng K-12 program. Sa totoo po, kahit ganong kaganda ang intensyon ng isang batas, kung talagang mahirap na implementa, napakahirap po talaga yun. Sa totoo po, pahirap yun sa taong bayan. Kung maalala po ninyo, nung unang sinabi itong K-12 program, ano ang pinangako nila? Pagtapos mo ng grade 12, job ready ka at college ready. Pero ngayon, 2025 na, alam po natin ang tunay. Ang mga graduates ng grade 12 natin, hindi naman po talaga nakakuha ng kalidad na trabaho. Yung mga empleyado po, hinahanap pa rin nila, college graduate. O gusto nila at least nag-second year college. So kawawa po yung kabataang Pilipino. Dinagdagan na natin ng 2 taon, yung trabaho, makukuha naman pala nila parehong trabaho lang kahit hindi nagdagdag ng 11 at 12. Pangalawa, sabi nila college ready. Sa totoo po, kahit magtanong kayo, meron mga kolehiyo at university sa bansa natin. Pag nag-apply ka doon, depende sa kursong applyan mo, tatanungin sa'yo, ano ang track na kinuha mo? Ano ang strand na kinuha mo?
Kung hindi ka kung engineering ang gusto mo, tapos hindi ka nag-STEM, dadagdagan ka ng subject sa kolehiyo. Kung gusto mo mag-psychology o ibang subject, ibang kurso, pag hindi ka nag-UMS, dagdag na naman ng subject. Nagdagdag na tayo ng 11 and 12, nagdagdag pa tayo sa kolehiyo ng subjects. Pinahaba natin masyado. Pahirap po sa estudyante, pamilya at sa mga guro. Kaya po ito ang sinabi ko, ito ang proposal ko. Una, sa grade 10, mag-graduation po tayo sa grade 10. Pagtapos ng graduation ng grade 10, bigyan po natin ng options o alternatives sa mga bata. Ano yung alternatives? Una, pagkatapos mo po tapos ng grade 10, pwede ka magtrabaho muna. Kasi ang totoo, kahit mag-grade 12 ka, grade 10, pareho lang ang trabaho ng iya mo. So magtrabaho ka muna, makatulong ka sa sarili mo, sa pamilya mo. Pangalawa, pwede ka maging entrepreneur. Magtayo ka ng sarili mong business. Okay rin po yun, maganda rin po yun. Pangatlo, sinasabi ko na po doon, tanggalin na po natin ang textbook sa DepEd. Ang gawin po natin sa isang lungsod katulad Pasig, hanapin po natin dito yung mga industriya na talagang kalidad yung trabaho mabibigay sa kabataang Pasigenyo. Hindi po katulad ngayon. Di ba pag mag-techbo ka, mag-OJT ka, minsan yung bata pa ang magbabayad para tanggapin siya sa OJT. Mali po yun, ikaw na nagtrabaho, dapat ikaw ang bayaran. At dapat pagkatapos nun, maganda kalidad ng trabaho makuha mo. Pang-apat, kung gusto mo talagang tumuloy pa, pwede ka mag-grades 11 at 12. Pero ang proposal ko po ito, ngayon kasi 31 subjects ang grade 11 and 12. Ang sabi ko sa DepEd, una, tanggalin na natin lahat ng track, lahat ng strand. Wala ng strand, wala ng track. Lahat na mag-11 and 12, 8 subject na lang ang kukunin, hindi na 31. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject, ito yung 8 subject sa first year college. Yung G subject, yung kukunin ng lahat pag nagka-koleyo ka. Kasi ibig sabihin po, pag napasa mo yung 4 sa grade 11, napasa mo yung 4 sa grade 12, college subjects yan, college ready ka. So, pwede ka na mag-kolehiyo. Pangalawa, pagdating mo sa kolehiyo, pwede ka kumuha ng advanced placement exam para mag-credit yung 8 subject mo sa grades 11 and 12. Pag pumasa ka, dapat i-credit yun. Ang college, hindi na 4 years. Dapat 3.5 years na lang pag napasa mo para makabawas. Pero meron po ako pang 5 na alternatibo. At ito po, optional lang to. Lahat ng graduate ng grade 10, pwedeng kumuha ng honors exam. Itong tinatawag ng honors exam, pag pumasa ka, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka nababa ng grades 11 o grade 12. Dahil handa ka na, yung K-10 mo, maayos. Pero, yung iba po mga batas, andyan po yan sa ating pamaypay. Pero bago po ako magtapos, alam po ninyo, edukasyon, importante yan. Maganda po maging high school graduate. Maganda maging college graduate. Maganda magkaroon ng profesyon, abogado, doktor, nurse, teacher, accountant, engineero. Pero alam natin ang totoo, hindi sapat ang edukasyon lang. Marami pong nakatapos ng kolehiyo, nakatapos po ng profesyon, pero pag nagsalita naman, hindi maganda, naninira pa. Kaya napaka-importante po na mahubog natin ang karakter ng bawat Pilipino. Kahit na hindi ka high school graduate, basta marunong ka makitungo, maayos ng tao, hindi ka nag-aargabyado na kahit na sinong kapwa, hindi ka naninira,
mas may dignidad ka pa kaysa isang tao na nagtapos ng kolehiyo at professional ka. I love you! Kaya nga ang totoo po, meron pa akong isang batas na pinasa. Ito po yung pagbabalik ng Good Manners and Right Conduct o GMRC. Ngayon po, since coming school year po, dapat ang K-6 may independent o standalone subject na Good Manners and Right Conduct. Ang grade 7 to 12, ang tatawagin Values Education. Alam po ninyo, tinatanong sa akin ng iba, Congressman, bakit naman ang JMRC sa paaral lang, sa school lang? Eh merong mga mas matatanda na kailangan nga nilang JMRC. Nakalimutan ko nila ang ugaling Pilipino, ugaling Pasigenyo. Ano po ba ang ugaling Pasigenyo? Ang ugaling Pasigenyo, marunong makisama sa kapwa. Hindi nagsasabi ng mali o fake news sa kapwa. Hindi naninira. Marunong rumispeto ng kabataan. Marunong rumispeto ng nakakatanda. Lalong-lalo na, marunong rumispeto ng kababaihan. Ang ugaling Pasigenyo, hindi bastos. Kaya sa totoo po, pag meron akong naririnig na mga fake news, o kaya naninira, o kaya bastos, sigurado ko, hindi Pasigenyo yun. Kasi wala sa ugaling Pasigenyo. Kaya sana po, sa ating lahat ng mga taga-Pasig, dito, kaya sa ating mga tunay na Pasigenyo, sana po nakikita po natin na napakahalaga yung ginagawa po ni Mayor Vico. Sa totoo, lahat ng programa, okay yan po. Okay naman yan. Wala tayong problema. Pondo yan eh. Pero sana nakikita lang po natin talaga ang tunay na bakit mahal ng lahat si Mayor Vico. Ang tunay na rason ay dahil sa sakripisyong ginagawa niya. Sa totoo po, marami sigurado siyang hinindian kung yung hinihingi sa kanya mali. Ang gusto lang ni Mayor Vico para sa tama, para sa Pasigenyo, para sa lungsod ng Pasig. Kaya sana po, pagbigyan natin si Mayor Vico. Pakita naman natin, pwede naman natin sabihin talaga, Mayor Vico, sa lahat na nagawa mo sa amin, tutulungan ka namin. Bibigyan ka namin ng straight dealing. Siyempre po, sa ulo, yung 143. At siyempre po, sa konsehal, District 1, District 2, straight dealing ng Pasig. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig.